May mga gabi sa Baryosta. Monica na tila hindi umaabot sa liwanag ng umaga. Gabi pa lang, parang may humihiling na huwag na munang sumikat ang araw. Sa katahimikan ng mga palayan at sa gitna ng bundok, may isang abandonadong bahay na ngayon ay tinatawag ng mga taga-roon na paresan ng tatlong babae. Isang gabi, sa ilalim ng buwan na kulay abo, may tatlong kandila ang sabay-sabay na sindi sa gitna ng lumang silid. Wala namang hangin pero umiilaw't umiikot ang apoy. Walang tao pero may mga aninong dumaraan sa salamin. At sa gitna ng lamig may bumulong, buhay pa rin sila. Si Lyra ang bida sa kwento. 18 anyos, mahinhin, halos hindi umiimik, at tila may palaging kinikimkim sa loob. Lumaki siya sa piling ng lola niyang albularya na pumanaw 2 taon na ang nakakalipas. Simula noon, tumira siya mag-isa sa lumang kubo na iniwan ng lola, malayo sa kabihasnan, nasa dulo ng bundok, kung saan tanging huni ng kwago at hampas ng hangin ang kasama niya tuwing gabi. Maraming umiiwas kay Lyra. Sabi ng mga matatanda, may lahi raw siyang aswang. Hindi raw basta-bastang tao ang lola niya. Minsan daw, may nakita silang buntis na pumunta sa bahay ng matanda at hindi na raw nakita ulit. Pero hindi naniniwala si Ellie. Siya lang ang kaibigan ni Lyra. Magkababata sila. Si Ellie ang tipo ng lalaking laging may baong biro, hindi marunong manahimik, at kahit puno ng problema, marunong pa ring ngumiti. Siya ang liwanag sa madilim na mundo ni Lyra. Hindi totoo yang sinasabi nila. Kilala kita, Lyra. Hindi mo to kasalanan, madalas niyang sabihin habang pinupunasan ang luha sa mata ng dalaga. Pero kahit gaano pa kabait si Ellie, ramdam niya may tinatago si Lyra. Hindi lang lungkot kundi takot. Isang takot na hindi niya maipaliwanag. Noong isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Lyra mula sa ilog, may nakita siyang isang puting manok sa gitna ng daan. Hindi ito gumagalaw. Nang lapitan niya, saka lang ito tumingin sa kanya, diretso sa mata, tila ba may mensaheng gustong iparating. Pag-uwi niya, bigla na lang bumukas ang pinto sa silid ng kanyang lola, kahit 3 taon na itong nakalock mula nang pumanaw ito. Hindi naman ito sinasadyang buksan ni Lyra, pero parang may humila sa kanya papasok. Doon niya ulit nakita ang lumang litrato ng 3 babae, nakasuot ng puting bestida, nakatayo sa paanan ng malaking punong balete, nakangiti pero may kung anong lungkot sa kanilang mga mata. Isa sa kanila ay ang lola niya. Yung isa, hindi niya kilala. Pero ang pangatlo siya. Hindi niya maalalang kuha ang larawang iyon. Nang ipakita niya ito kay Ellie, napakunot ang noo ng binata. Baka Photoshop lang to, sabay tawa, pero ramdam sa titig niya ang takot. Gaze moment iyon, walang salita, pero kitang-kita ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Ellie. Tumahimik siya saglit, saka nagsabi, Lyra, baka hindi mo lang to natatandaan. Bata ka pa siguro niyan? Tumango si Lyra, pero hindi rin siya kumbinsido. Ilang gabi pa lang ang lumilipas, may mga kakaibang tunog na silang naririnig. May kaluskos sa bubong, kahit walang puno sa paligid. May kumakalabit sa bintana, kahit walang hagdanan o sinampayang makaakyat doon. At isang gabi, nang umuulan ng malakas, nakita nila sa likod bahay ang 3 kandilang nakasindi, gaya noong sa paunang eksena, pero ngayon, may mga patak ng dugo sa paligid ng apoy. Hindi na makatulog si Lyra. Lalo na nang marinig niya ang boses ng kanyang yumaong lola sa panaginip. Anak, 3 kayong pinili. Isa sa inyo ang magpapatuloy. Isa ang lalaban. Isa ang magpaparaya. Sa pagdilat niya, hawak-hawak niya na ang lumang rosaryo ng kanyang lola. Isa itong luma, itim, at may nakaukit sa krus, ang pagluha ng gabi ay babalik sa iyo. Hindi niya maalalang nakita na niya ito dati. Habang palalim ng palalim ang gabi, lalong dumadami ang tanong. Sino ang 2 babae sa litrato? Bakit may litrato si Lyra roon kung hindi niya naman kilala ang isa? At ano ang ibig sabihin ng paresan? Habang nakaupo silang 2 ni Ellie sa ilalim ng punong mangga, nagkukwentuhan ng bahagya para maibsan ang takot,
may isang matandang babae ang biglang lumapit sa kanila, nakasuot ng itim, may hawak na baston na parang may ukit ng kaliskis. Kung ako sa inyo, aalis na kayo riyan bago magpitong gabi. Kasi pag natapos ang ikapitong kandila wala nang atrasan. Hindi na nila ito nakita ulit. Simula noon, parang may humahabol na sa mga gabi nila. Si Lyra, bigla na lang naninigas tuwing 3:00 ng madaling araw. Si Ellie, nakakita ng aninong babaeng nakatayo sa bubungan ng kubo habang natutulog siya sa sahig. At ang Rosario nagkakaroon ng bagong ukit kada gabi. Para bang buhay ito o may gustong sabihin? Sa huling gabing nasaksihan natin sa unang bahagi ng kwentong ito, may nangyaring hindi maipaliwanag. Isang gabi hindi na umuwi si Ellie. Natagpuan na lang siya kinabukasan, nakahandusay sa ilog, hindi patay, pero hindi rin gising. Hawak niya ang litrato ng 3 babae, pero ngayon wala na roon si Lyra. Sa halip may bagong mukha. Isang batang babae na nakapikit, tila natutulog. Pero kung titignan mo ng maigi umiiyak ang mata niya. At ngayon, tatanungin kita, ikaw ba makakatulog pa kung ikaw ang nakakita noon? Hindi alam ni Lyra kung anong mas nakakabaliw, ang katahimikan ng mga gabi, o ang mga tanong na hindi niya masagot. Simula nang lumabas ang litrato ng 3 babae, simula nang muling buksan ang silid ng kanyang lola, para bang unti-unting bumubukas ang mga pinto ng isang mundong matagal ng pilit ikinukubli sa kanya. Noong bata pa siya, may isang pangyayaring paulit-ulit niyang naaalala sa panaginip. Madalas, di niya alam kung panaginip nga ba iyon o totoong nangyari. Nakaupo siya sa gitna ng silid habang umiiyak ang isang babae. May dugo sa sahig. May hawak siyang maliit na kahon. At paulit-ulit ang isang boses sa tenga niya, "Huwag mong buksan to hanggat di pa tapos ang ikapitong gabi." Hindi niya alam kung sino ang nagsabi. Pero ang boses, pamilyar. Mapagmahal pero matigas. Gaya ng boses ng kanyang yumaong lola. Pagkalipas ng ilang araw, habang naglilinis siya ng bodega sa likod ng kubo, may nakita siyang lumang bowl na may kandado. May tatak ito, narito ang alaala ng ating kasalanan. Hindi niya ito magawang buksan kahit anong pilit. Parang may humahawak sa kamay niya tuwing hahawakan niya ang lock. Samantala, patuloy ang pagkalito ni Lyra. Si Ellie, kahit nakabalik mula sa pagkawala, ay tila hindi na siya ang dating Ellie. Tahimik na ito. Laging tulala. Madalas, naglalakad mag-isa sa palayan, nakatitig lang sa kawalan. May isang gabing sinundan niya ito sa gabi, at nakita niya sa ilalim ng buwan, kausap nito ang sarili. Pero ang tinig parang hindi galing kay Ellie. 3 sila, isa ang ipapain, pabulong nitong sambit. Pagkatapos, bigla siyang lumingon kay Lyra, at sa unang pagkakataon, natakot siya sa titig ng kaibigan. Tao lang siya, pero bakit ganoon ang tingin niya sa akin? Nagsimulang pag-usapan na naman si Lyra sa baryo. Ang mga matatandang babae, nagpapako ng bawang sa kanilang mga bintana. Ang mga bata, umiiwas kapag napapadaan siya. Isang umaga, habang bumibili siya ng asin sa tindahan, tinapon ng tindera ang bayad niya. "Ayokong mahawa sa dala mong sumpa," sabi nito. Hindi na siya lumaban. Hindi na siya umiiyak. Nakatingin na lang siya sa kawalan. Isang gaze moment na hindi kailangan ng salita para maramdaman ang bigat ng buong mundo. Isang gabi, habang palihim siyang umiiyak sa ilalim ng puno ng mangga, doon kung saan siya laging pinupuntahan noon ni Ellie, may narinig siyang awitin. Isang lulabi na hindi niya alam kung bakit pamilyar. Bayang walang bituin, halina't magtago sa dilim. Paglingon niya, may matandang babae na nakaupo sa sanga ng puno. Nakasuot ito ng tela na gawa sa abaka, may buhok na abung-abuhin, at may mga mata na kulay ginto. "Huwag kang matakot, apo," bulong nito, sabay abot ng isang maliit na sisidlan. "Ako ang tinawag ng dugo mo." Napaatras si Lyra. "Sino kayo?" "Isang diwata ng alaala. Ako ang tagapangalaga ng kasaysayang ayaw niyong tanggapin." Binuksan ni Lyra ang sisidlan.
Sa loob nito, may isang mutya, maliit na piraso ng batong puti na tila naglalaman ng ilaw. Nang hawakan niya ito, may pumasok sa isip niya isang alaala. Ang kanyang ina. Ang boses nito, ang iyak, ang amoy ng palay at dugo. Isang gabi ng takot, isang gabi ng sigaw. Hindi ko siya naaalala, bulong ni Lyra. Ninakaw sa iyo ang alaala. Para hindi mo matutunang mahalin ang sarili mong kadiliman. Pero panahon na, sagot ng diwata, sabay tingin sa kanya, mata sa matang tila nakikita ang kaluluwa niya. Bakit ako? Dahil hindi ka pa nabubuo noon, pero ikaw ang kabayaran. At tulad ng isang aninong dumaan sa buwan, bigla na lang nawala ang diwata. Naiwan si Lyra, hawak ang mutya. Maliit ito, pero tila may bigat ng buong kasaysayan sa kanyang palad. Kinabukasan, hindi niya na nakita si Ellie. Nagtanong siya sa mga kapitbahay, pero lahat ay umiiwas. May bulungan, may panalangin. Hanggang sa may lumapit na isang matandang lalaki, balo ng albularyang kapitbahay. Nakita ko siya kagabi. Pumasok sa gubat sa likod ng balete. Hindi na lumabas. Bakit hindi niyo sinundan? Kasi yung balete na yon, hindi na basta puno. Diyan dinala ang mga nilamon ng paresan. Lyra, bagaman nanginginig ay nagpa siyang puntahan ito. Bitbit niya ang mutya, ang rosaryo ng lola niya, at ang lumang litrato ng 3 babae. Sa bawat hakbang niya sa gubat, may naririnig siyang boses. 3 kayong pinili, isa ang magpaparaya. 3 kayong pinili, isa ang magsasakripisyo. 3 kayong pinili, isa ang magbubukas ng pinto. Hanggang sa marating niya ang puno ng balete. Malaki ito, balot ng ugat na parang gumagapang. Sa paanan nito may hukay. At sa loob ng hukay may kahon. Ang parehong kahon na nakita niya sa panaginip. Dahan-dahan niyang binuksan iyon. Sa loob may isang sulat. Gawa sa papel na halos mabulok na, may lumang tinta at pirma ng kanyang lola. Kung binabasa mo ito, apo, ibig sabihin, ikaw ang napili. Ang sumpa ng paresan ay hindi nawasak kundi inilipat sa iyo, sa akin, at sa inang isinumpa ko noon. Pinutol ko ang linya pero binawi ng gabi. Ang mutya ay alaala, ang litrato ay sumpa, ang rosaryo ay pangako. Ngunit ang tanong, handa ka bang pumasok sa ika-7 gabi? Sa sandaling iyon, narinig niya ang iyak ni Ellie, malapit lang, tila nasa ilalim ng lupa. Agad siyang humukay, humawak sa ugat, at sa ilalim ng isang mabigat na patong ng bato nakita niya ito. Si Ellie. Buhay. Pero nakapikit, may hawak din mutya sa palad. May sugat ito sa dibdib, parang kinain ng apoy. Lyra, mahina nitong bulong. Wag mo akong iwan, pinilit niyang buhatin ito, pero hindi niya kaya. Biglang lumitaw muli ang diwata, ngayon ay may kasamang 3 anino, mga babaeng puti ang bestida, walang mukha. Ang paresan ay hindi lang lugar, Lyra. Ito ay kasunduan. Isa ang kailangang maiwan. Isa ang kailangang bumalik. Isa ang kailangang kalimutan. Umiiyak si Lyra. Hindi ko ito pinili, ngunit ikaw ang may hawak ng alaala. Ikaw ang bumuo ng oras. Ikaw ang puputol ng ikot. Isang malamig na hangin ang dumaan. At sa dulo ng gabi, isang tanong ang naiwan kay Lyra habang yakap-yakap si Ellie, habang patuloy na kumikislap ang mutya sa palad niya at ang larawan sa kanyang bulsa ay muling nagbago. Ngayon, wala nang mukha sa larawan. 3 puting bestida na lang, pawang walang laman. At bago magdilim ang paligid, isang tanong ang humahabol sa kanyang isipan, 3 kayong pinili pero sino ang nawawala? At ikaw? Ikaw ba makakatulog pa kung ikaw ang naiwan sa paresan? Mula nang mailigtas ni Lyra si Ellie mula sa ilalim ng balete, hindi na siya nakatulog ng mahimbing. Kahit sa liwanag ng araw, ramdam niya ang malamig na presensya sa paligid. Ang mutya na dati tila nagbibigay ng liwanag, ngayon ay nagiging mainit sa palad tuwing siya ay mag-isang naglalakad. Parang may bumubulong mula sa loob nito. Hindi rin siya muling kinausap ng diwata. Walang gabay.
Walang paliwanag. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang sulat ng lola, ang rosaryong itim, at ang lumang litrato na ngayoy wala ng mukha, kundi 3 puting bestidang nakabitin sa kawalan. Araw-araw, pinipilit ni Lyra na ibalik ang dati niyang mundo, ang simpleng buhay sa kubo, ang mga araw na nag-uusap sila ni Ellie habang kumakain ng manggang hilaw, ang mga gabi ng katahimikan. Pero kahit anong pilit niya, bumabalik pa rin ang takot. Si Ellie, bagamat gising at nakakahinga, tila may bahagi ng kaluluwa niyang naiwan sa ilalim ng lupa. Hindi ito nagsasalita. Hindi tumatawa. Madalas, nakaupo lang ito sa balkonahe, nakatingin sa walang direksyon. Minsan, inaabot ni Lyra ang kamay nito, pero para bang malamig na kahoy lang ang hawak niya. Gaze moment. Tiningnan niya ito minsan sa mata, buong pag-asang makita ulit ang dati niyang kaibigan. Pero ang bumalik sa kanya ay salaming walang kislap. Walang laman. Parang patay pero humihinga. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang puwang sa pagitan nila. At sa katahimikan ng gabi, si Lyra na lang ang lumalaban. Isang gabi, habang naghuhugas siya ng pinggan sa lababo, napansin niyang may aninong dumaan sa likod ng bintana. Akala niya'y pusa lang o hayop. Pero nang tinignan niyang muli may tumitingin. Babae. Nakaputi. Pero walang mukha. Mabilis siyang kumilos, sinara ang bintana, tinakpan ng kurtina. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang kutsilyo. Pero sa kanyang dibdib, mas mabigat ang takot, hindi para sa sarili, kundi sa posibilidad na nagsisimula na naman ang ikot. Kinabukasan, sa paligid ng kubo, may mga bakas ng paa, hindi ng tao, hindi rin hayop. Maliliit, mahahaba, at paikot-ikot sa paligid ng bahay. Para bang may gumagapang tuwing gabi. Nagdesisyon siyang bumisita sa puntod ng kanyang ina, isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Noon pa man, hindi niya alam kung paano siya mamuhay ng walang ina. Ang lola niya ang nagturo sa kanyang huminga, magluto, at lumaban. Pero ang ina niya, isang pangalan lang sa alaala, isang boses sa panaginip, isang init sa balat na hindi na niya maramdaman. Sa puntod nito, inilabas niya ang isang bagay na matagal niyang itinatago, ang singsing ng kanyang ina, isang simpleng bakal na may maliit na ukit ng bituin. Lagi niya itong dala, pero hindi niya kailanman isinuot. Para sa kanya, ito ang tanging natirang alaala ng isang taong hindi niya naibigang mabuti. Hindi niya nakausap sa huling pagkakataon. Hindi niya niyakap bago ito kinuha ng gabi. Mahina niyang bulong. Kung buhay ka pa anong gagawin mo kung ako na ang kailangang pumili? Tumulo ang luha niya, bumagsak sa lupa. At sa kanyang pagyuko, may narinig siyang yabag sa likod. Mabilis siyang tumalikod. Wala namang tao. Pero pag-uwi niya, nawala ang rosaryo ng kanyang lola sa bulsa niya. Sa gabing iyon, nanaginip siya ng madugo. Nasa loob siya ng simbahan, punong-puno ng kandila. Sa harap ng altar, 3 babae ang nakaluhod, lahat nakaputi, nakayuko. Isa sa kanila ay umiiyak. Isa ay tumatawa. Isa ay nakapikit. Nang lapitan niya ito, nakita niyang suot ng isa sa kanila ang singsing ng kanyang ina. Nagising siya sa sigaw. Pawis na pawis. Paglingon niya sa tabi, wala na si Ellie. Tumakbo siya palabas ng kubo, walang suot na tsinelas, dala lang ang mutya at ang singsing. Tinahak niya ang daan pagubat kung saan siya dinala ng panaginip. Hindi siya sigurado kung gising ba siya o nananaginip pa. Pero bawat hakbang niya ay parang hinahatak siya ng isang alaala. Sa gitna ng kakahuyan, may ilaw. Isang maliit na apoy, tila kandila. Doon niya nakita si Ellie, nakaupo sa lupa, nakatalikod. Nilapitan niya ito. Ellie, bakit ka nandito? Tanong niya, nanginginig. Dahan-dahang tumingin si Ellie. Sa mata niya, wala pa ring kislap. Pero sa labi nito, isang tanong ang lumabas, naaalala mo na ba kung sino ka? Napaatras si Lyra. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka nila tinuruan. Pinaniwala kang tao ka.
Pero may laman ang dugo mo na hindi mo maintindihan. Tahimik lang si Lyra. Gusto niyang sumigaw, magtanong, tumakbo. Pero wala siyang boses. Ang paresan, bulong ni Ellie, ay hindi lang lugar ng sumpa. Isa itong pagsilang. At ikaw ang huling bahagi ng 3 gabi. Muli, lumitaw sa tabi nila ang diwata, ngayon may sugat sa mukha, may luha sa mata, at may hawak na lumang kampana. Pinalo nito ang kampana. Tumunog, ngunit walang tunog. Sa halip, may dumaan na malamig na hangin sa kanilang paligid. Lyra, apo, sabi ng diwata, oras na. Ang 7 gabi ay darating bukas. At sa pagsikat ng araw, kailangang pumili ang isa sa inyo kung sino ang dapat maiwan. Napayuko si Lyra. Sa dibdib niya, naramdaman niya ang pagbigat ng singsing. Sa palad, ang mutya ay halos sumisigaw na ng init. Ano kung ayaw kong pumili, tanong niya. Ang hindi pagpili ay pagpili rin. Naglakad siyang pauwi. Tahimik. Hindi na siya lumingon. Sa kanyang isipan, paulit-ulit ang tanong ni Ellie, naaalala mo na ba kung sino ka? Sa kanyang pagtulog, muli siyang nanaginip. Sa panaginip, siya ang nakasuot ng puting bestida. Siya ang lumuluhod sa altar. At sa likod niya naroon ang kanyang ina. Walang mukha. Nakatayo lang. Nakatingin sa kanya. Hawak ang singsing. Hawak ang kampana. Pagdilat niya may dugo sa kama. Pero wala siyang sugat. Ang rosaryo na dati nawala ay nasa dibdib na ulit niya. Basang-basa, parang isinawsaw sa ilog. Umaga na. Ang mga manok sa paligid hindi tumitilaw. Ang hangin tahimik. Maging ang aso ng kapitbahay hindi gumagalaw. Parang huminto ang mundo sa paghihintay ng desisyon. Sa huling bahagi ng araw, naupo si Lyra sa ilalim ng punong mangga. Katabi niya si Ellie, tahimik pa rin pero ngayon ay nakatingin sa kanya. May luha sa mata nito. Hindi ito nagsalita. Pero alam niyang ito ang unang beses ulit na bumalik ang Ellie na kilala niya. Patawad, mahina nitong bulong. Hindi malinaw kung para saan. Hindi rin siya nagtanong. Gaze moment lang ulit. Mata sa mata. Luha sa luha. Hawak niya ang singsing. Pinilit niya itong isuot. Kasya pa rin pero parang masikip. Parang hindi ito para sa kanya. Pero sa sandaling iyon, naramdaman niya na kahit hindi siya tinuruan ng ina niya kung paano mabuhay, siguro siya ang kailangang magturo sa sarili kung paano magpatawad. Bago magdilim, lumapit ang diwata. May hawak itong 3 kandila. Isinindi ito at sa bawat sindi may boses na lumalabas. Una, ang alaala ay hindi laging totoo. Pangalawa, ang dugo ay hindi laging makatarungan. Pangatlo, ang gabi ay hindi laging nagtatapos sa umaga. At sa huling sindi, biglang umihip ang malakas na hangin. Napundi ang 3 kandila. Naiwan si Lyra, si Ellie at ang desisyon. Walang gabay. Walang panata. Walang tiyak. Sa huling eksenang ito ng kwento, habang tahimik silang nakaupo, may narinig silang yapak ng bata, papalapit. Sa likod ng punong mangga may batang babae. Walang mukha. Walang anino. Pero suot nito ang bestidang nakita ni Lyra sa panaginip. At sa palad nito hawak ang singsing na suot ni Lyra ngayon. Ang tanong, kanino ba talaga yon? At ikaw? Kung ikaw ang pinapili, kaya mo bang ibigay ang huling bahagi ng alaala mo kapalit ng isang buhay na hindi mo alam kung sayo talaga? Simula nang lumitaw ang batang babae sa ilalim ng punong mangga, walang mukha, hawak ang parehong singsing na suot ni Lyra, hindi na nawala ang malamig na presensya sa paligid. Hindi lang siya. Maging si Ellie, na bahagyang nagbalik sa sarili, ay muli na namang naging tahimik. Ngayon, mas madalas siyang nakatitig sa dilim, sa mga sulok ng kubo, sa mga aninong hindi gumagalaw pero tila nagmamasid. Sa tuwing magpapailaw si Lyra ng lampara sa gabi,
lagi na lang itong biglang namamatay pagsapit ng 3:00. Kahit bago ang langis, kahit walang hangin. Minsan, naririnig nilang dalawa ang yabag sa bubong, ang mga kaluskos sa sahig. Pero sa tuwing lalabas sila, wala. Wala ni isang bakas. Pero pareho nilang alam hindi sila nag-iisa. Sa panaginip ni Lyra, paulit-ulit ang parehong eksena. Nasa loob siya ng simbahan. 3 babae sa altar. Isang nawawala. Isa nakatalikod. Isa umiiyak. Sa bawat ulit ng panaginip, unti-unting lumalapit sa kanya ang umiiyak na babae. At sa gabing ito, sa 5 ulit ng panaginip sa wakas, tumingin ito sa kanya. Mukha niya ang nakita. Napabalikwas siya ng bangon. Pawis na pawis. Nanginginig. At sa kanyang kamay wala na ang singsing. Sa halip, hawak niya ang mutya, ngayoy may bitak na. Sa gitna ng bitak, may kumikislap na pulang liwanag. Eli, tawag niya habang lumalapit sa silid. Wala ang binata. Pero naiwan ang rosaryong itim sa kama nito. At sa ibabaw ng rosaryo, nakasulat gamit ang pulang sinulid, isa ang dapat isakripisyo. Bumalik ang takot na akala niya'y nalampasan na. Pero ngayong mas malinaw na ang lahat, mas mabigat na ang bawat hakbang. Hindi lang siya hinahabol ng anino. May hinihingi na sa kanya. Habang palalim ang gabi, tahimik silang nag-usap ni Eli sa ilalim ng punong mangga. Alam mo bang sa panaginip ko ako yung umiiyak, bulong ni Lyra. Baka kasi ikaw yung nawawala, sagot ni Eli, pero hindi nakatingin sa kanya. Tahimik silang nagkasabay sa isang gaze moment, walang salita, pero malinaw ang lamat sa pagitan nila. Takot. Pagdududa. At higit sa lahat, tanong. Kung ako ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Tanong ni Lyra, mahina pero diretsyo. Hindi sumagot si Eli. Tumalikod lang, tumingin sa dilim, saka muling bumulong, di ba ikaw ang may hawak ng alaala? Kinabukasan, habang naghahanap si Lyra ng sagot sa mga lumang gamit ng kanyang lola, natagpuan niya ang isang maliit na aklat, balot ng telang itim, may selyong hugis mata sa harapan. Pagbukas niya, punong-puno ito ng sulat kamay na hindi niya maunawaan. Isang sinaunang wika. Pero sa huling pahina, may malinaw na sulat, kung gusto mong malaman ang katotohanan, handa ka bang iwan ang minahal mong kasinungalingan? Kasabay ng pagkakabasa niya sa huling linya, umihip ang malakas na hangin. Napalipad ang aklat. Tumama sa dingding. Sa lugar na yon, isang bahagi ng dingding ang biglang nabitak. Paglapit niya, may maliit na lungga. Sa loob, isang lumang panyo. At nakabalot sa loob nito, isang lumang sulat, may pangalan ng kanyang ina. Binasa niya ito habang nanginginig ang kamay, "Anak, patawad. Ang dugo mo ay hindi buo. May bahagi kang liwanag, pero may bahagi kang nilikha ng dilim. Tinago kita, hindi para iwanan kundi para pigilan ang sumpa. Pero kung binabasa mo na ito, ibig sabihin, hindi na natin ito naiwasan." Muling dumilim ang paligid. Napatayo siya sa biglang paglamig. Tumayo sa harapan ng salamin at sa salamin, hindi siya ang nakikita. Isa sa mga babaeng puti ang naroon. Nakatingin. Nakasimangot. At sa noo nito, may ukit na hugis kampana. Bumalik si Eli, basang-basa ang katawan, parang galing sa ulan, pero walang ulan. "Nasaan ka galing?" tanong ni Lyra. "Sinundan ko yung batang walang mukha, dinala niya ako sa ilalim ng simbahan." Tumigil siya sandali. "Nakita ko tayo." "Nakita mo tayo?" "Nakita ko ang 3 babae. Pero ngayon, may mukha na sila. Isa ikaw. Isa ang lola mo. At ang isa napahinto si Eli. Nanginginig ang labi. "Sino?" "Ako." Hindi nakagalaw si Lyra. Tumulo ang luha niya. Kasi sa puntong iyon, naalala na niya. Naalala niya ang gabing pinanganak siya. Naalala niya ang gabing sinakripisyo ang sariling kapatid para mailigtas siya.
Naalala niya ang kwento ng lola niya na minsang nabanggit, hindi lahat ng kambal ay sabay isinilang. At ngayong naiintindihan na niya kung bakit tila may kulang sa pagkatao niya. Si Ellie ang nawawalang bahagi. Simula noon, hindi na siya makatulog. Hindi rin makapagsalita si Ellie ng maayos. Pareho silang nabalot ng katahimikan. Sa gabi, may mga ibon na dumadapo sa bubong, pero hindi umaalis hanggang madaling araw. Mga kwago na tila bantay. At tuwing madaling araw, may amoy ng nasusunog na buhok sa hangin. Ang mutya, ngayoy may bitak at pulang liwanag, ay unti-unti nang natutunaw. Parang buhangin sa palad. At sa bawat pag-ikot nito, naririnig niya ang parehong tanong, sino ang dapat iwan? Gusto niyang sumigaw, gusto niyang takasan ang lahat. Pero sa puso niya, alam niyang hindi na siya tao sa paraang iniisip niya. Siya ang alaala. Siya ang tanikala. At siya rin ang susi. Sa gabing iyon, muling lumitaw ang diwata. Hindi na ito mistikal o maganda, ngayoy nakayuko, parang pagod na. Saka ito nagsalita, sa susunod na gabi, bubukas ang huling pinto. Kung walang magpaparaya, ang paresan ay maghahanap ng sarili nitong sakripisyo. Lahat ay maaaring mawala. Bakit ako? Tanong ni Lyra. Dahil ikaw ang may alaala. Nais ko lang mabuhay. Maging normal. Mahal ko si Ellie. Kaibigan ko siya. Hindi lahat ng pagmamahal ay para sa pag-ingat. Minsan, ang pinakamalalim na pagmamahal ay ang pagsuko. Pag-alis ng diwata, iniwan nitong muli ang kampana, ngayoy basag, ngunit may pulang sinag sa basag. Sa paanan ng kampana, may sulat lang, isa ang dapat iwan. Lumuhod si Lyra sa lupa. Wala ng lakas. Wala ng luha. Pero may natitirang tanong sa puso niya na hindi niya kayang sagutin, kung siya ang kailangan kong isakripisyo, papayag ba ako? At ngayon, ikaw na nanonood o nakikinig nito, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Lyra, sino ang pipiliin mong mawala para mailigtas ang isa? Sa mga susunod na gabi, hindi na tahimik ang baryo. May mga nawawala. May mga hayop na nilalapa sa gabi. Ang simbahan, ngayon ay sarado at may basag-basag na bintana, ay tila nilalamon ng gabi. At sa gitna ng lahat ng ito, si Lyra ay muling nakatayo sa harap ng salamin at unti-unting nawawala ang mukha niya. Pero sa loob ng salamin, isa lang ang malinaw, 3 babae. Isang kampana. Isang sing-sing. Isang tanong. At wala pang sagot. Maaari pa bang may matira kung lahat ay kailangang mawala? Hindi na halos lumalabas ng bahay si Lyra. Tuwing gabi, may kakaibang ingay sa labas, tila huni ng ibong hindi niya kilala, na minsan ay biglang nagiging halakhak ng batang umiiyak. Hindi niya alam kung totoo pa ba ang mga naririnig niya o bahagi na ng guni-guni. Ang buong paligid ay parang dahan-dahang nilalamon ng hindi matawag na gabi. Si Ellie, na dati naging kanyang sandalan, ngayoy lalong lumalayo. Tuwing tinitignan niya ito, parang may harang. Parang hindi na ito ang Ellie na kilala niya. Minsan, sinubukan niyang yakapin ito, pero lumayo lang ito, at ang mga mata nito'y tila hindi na sa kanya nakatingin kundi sa isang bagay na mas malalim, mas madilim. Sa gabi, binabantayan niya ang kampana. Nasa sulok ito ng kanilang silid, basag ngunit buhay. Minsan, gumagalaw ito ng kusa kahit walang hangin. At minsan, tila may bulong na nanggagaling sa loob, pamilyar ang tinig, parang sarili niyang boses pero baluktot. 3 kayong pinili paulit-ulit gaya ng dati. Pero ngayon, tila may dagdag at 2 ang nilinlang. Isang umaga, habang nagsasampay si Lyra sa likod ng kubo, narinig niyang muli ang yabag sa palayan. Hindi iyon yabag ng hayop. Mabigat. Mabagal. Para bang humihila ng multo. Nang humakbang siya palabas, may nakita siyang babae, basa ang buhok, duguan ang damit, may hawak na maliit na kahon. Paglapit niya, bigla itong nawala. At sa lupang kinatatyuan nito nandoon ang mutya, hindi na ang orihinal. Ngayon ay itim na parang abo, may mga bitak na pulang gumagapang,
at sa gitna nito may hugis mukha. Mukha ni Ellie. Kinagabihan, sa wakas, nagsalita si Ellie. Sa malamlam na ilaw ng gasera, habang sabay silang kumakain ng lugaw, bigla na lang itong nagsalita. Alam kong dapat sinabi ko na agad, napatingin si Lyra. Tahimik. Naghihintay. Pero hindi ko rin alam kung paano. Anong ibig mong sabihin? Lyra, hindi mo ba napapansin? Ako yung nawawala sa litrato noon. Hindi ako dapat parte ng tatlo. Hindi ako dapat kasama. Tumigil sa paghinga si Lyra. Dahan-dahan niyang binaba ang kutsara. Anong ibig mong sabihin, ulit niya, ngayon ay mas madiin. Hindi ako si Ellie. O hindi na ako si Ellie noon pa. Mabilis ang tibok ng dibdib niya. Hindi niya maintindihan. Hindi niya matanggap. Ako ang kambal mo. Isang linya. Isang suntok sa puso. Hindi ako namatay, Lyra. Inilayo lang ako. Pero habang lumalaki ka, habang dinadala mo ang mutya, habang sinusubukang isara ng lola natin ang sumpa, unti-unti akong bumalik. Bakit ngayon mo lang sinabi? Halos sigaw na ni Lyra. Dahil takot ako. Dahil ang bumabalik sa akin ay hindi lang alaala kundi uhaw. Yung gutom ng dilim. Yung bagay na iniwan sakin. Hindi ko na alam kung ako pa ba to, tumayo si Lyra, nanginginig na paatras. Hindi kita naalala. Hindi kita pinili. Kaibigan kita. Si Ellie ka. Tumayo rin si Ellie. Ngunit sa pagtingin niya rito ngayon, ibang anyo ang bumungad sa kanya. Ang mga mata mas madilim, mas malalim. Ang balat, tila may ugat na pula sa leg, gumagapang paakyat. Hindi ako ang pinili mo. Pero ako ang ibinalik ng paresan. At sa puntong iyon, pumutok ang gasera. Kumalat ang apoy saglit, sabay biglang lamig. Ang kampana sa sulok ng silid, tumunog mag-isa. At sa bawat tunog, may sumasabay na sigaw sa labas. Mga sigaw ng bata. Mga iyak. Mga panalangin. Lumabas si Lyra, lumuhod sa lupa, at sa ilalim ng punong mangga, nandoon muli ang batang walang mukha. Pero ngayon, may mukha na. Makinis. Tahimik. At habang tinitignan siya ng bata, umiti ito at gumaya ng boses niya. Kung ako ang kailangang isakripisyo, papayag ka ba? Umatras si Lyra. Umiyak. Tumakbo pabalik ng bahay. Isinara ang pinto. Isinandal ang sarili sa dingding, humihingal. Ang singsing sa daliri niya ngayon nangingitim. Kumikirot ang balat sa ilalim nito. Para bang tinutubuan ng anino. Pumasok si Ellie dahan-dahan. Hindi na ito ang Ellie na kilala niya. Tumigil ito sa harap niya, nakatitig lang. Hindi na ito tao. O baka matagal nang hindi. Bakit mo to ginagawa? Tanong ni Lyra sa gitna ng pag-iyak. Dahil ako ang kapalit ng alaala. At ikaw ang susi. Hindi ko kaya. Hindi ko ito ginusto. Pero ikaw ang nagbitbit ng mutya. Ikaw ang humawak sa singsing. Ikaw ang tumawag sa kampana. Lahat ng iyon ikaw. Humigpit ang hawak niya sa mutya, ngayoy kumikislap ng pulang liwanag. Sa bawat tibok ng puso niya, may sigaw sa loob ng kanyang ulo. Isa ang kailangang isakripisyo. Isa ang kailangang bumalik. Isa ang kailangang kalimutan. Tumayo si Lyra. Tumitig kay Ellie. At sa titig na yon, mata sa mata, walang luha, walang galit, isa lang ang malinaw, alam niyang darating ang gabing kailangan niyang pumili. Sa labas, nagsimula ng umulan. Pero ang ulan ay hindi tubig. Malagkit. Maitim. Mabigat sa lupa. Dumaan siya sa bintana at nakita ang mga kapitbahay, nakatayo lang sa labas ng kanilang bahay, nakatingin sa kanya, hindi gumagalaw. Parang estatwa. Pero sa kanilang mga mata may galaw. Sabay-sabay nilang binigkas, 3 kayong pinili, 2 ang nilinlang. At isa ang kailangan ng mawala.
Tumakbo si Lira papunta sa kwarto ng lola. Wala na roon ang bowl. Wala na rin ang sulat. Pero sa gitna ng silid, may bagong bagay, isang salamin. Sa salamin, nakita niya ang sarili niya pero hindi siya nakaputi. Nakaitim siya. Basang-basa. May dugo sa kanyang kamay. Sa likod niya si Ellie. Nakangiti. Pero hindi siya nakatingin kay Lira. Nakatingin siya sa salamin. At sa huling pagtanaw ni Lira sa sarili, bumalik ang linya na minsang narinig niya noong bata pa siya, habang umiiyak sa kandungan ng kanyang lola, ang pagluha ng gabi ay babalik sa'yo. At ngayong gabi bumalik ito. Pero hindi luha. Hindi gabi. Kundi ang sarili niya na hindi na niya kilala. At sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang lumutang sa hangin, ikaw ba talaga si Lira o matagal ka nang nawala? At ikaw? Kung ikaw ang kailangang magdesisyon kung sino ang kailangang mawala para hindi na maulit ang paresan, kaya mo bang harapin ang sarili mong anino? Hindi na sumisikat ang araw sa sitio ng burol. 3 araw na ang langit ay kulay abo, at ang hangin, tila may buitre sa bawat bugso, nagdadala ng alingasngas ng mga panalangin na hindi narinig. Mula sa bintana ng lumang bahay, tinititigan ni Lira ang mutya na ngayoy nasa anyong bato. Hindi na ito kumikislap. Hindi na ito humihinga. Parang patay na o baka naghihintay. Sa kanyang paanan, nakahandusay si Ellie. Ngunit hindi na ito galit. Hindi na ito anino. Bumalik na ang pagiging tao. Sa huling pagkakataon, tumingin ito kay Lira, mga matang puno ng pagsisisi, ng alaala, ng isang kabataang hindi nabigyan ng pagkakataong mabuhay sa tama. Ako sana ang ililigtas mo, mahinang bulong ni Ellie habang dahan-dahang sumasama ang katawan nito sa lupa, nagiging abo. Hindi sumagot si Lira. Hindi rin siya umiyak. Pero tumulo ang luha niya nang walang emosyong kumakawala sa mukha niya. Walang sigaw. Walang iyak. Isa yung tingin na parang nagsusumamo sa langit o sa kahit sinong makakarinig na sana may ibang paraan. Ngunit wala. Ang kampana ay muling tumunog at sa bawat pagtunog, humihina ang katawan ni Lira. 3 tunog. 3 pintig ng sumpa. 3 halik ng dilim. Sa labas, unti-unting naglalakad ang mga nilalang na minsang kapitbahay, minsang tao. Ngayon nilamon na ng paresan, ang kanilang katawan ay nasa daan, pero ang kaluluwa ay nasa kung saan. Sumasabay ang kanilang mga hakbang sa pagtibok ng mutya sa kamay ni Lira. Sa gitna ng kalagitnaan, dumating ang nilalang. Hindi ito tao. Hindi rin hayop. Ang katawan nito'y binubuo ng mukha ng mga batang nawala, ng matatandang ginamit, ng mga babaeng isinakripisyo sa loob ng daan-daang taon ng kultong nakalimutan ng mundo pero hindi ng lupain ito. Ikaw ang huling kabit ng tanikala, sambit nito. Isang sakripisyo pa. Isa na lang. Tinitigan ni Lira ang singsing ng kanyang ina. Nakaipit pa rin ito sa kanyang daliri. Ngayoy mainit na, tila sinusunog ang balat niya. Naalala niya ang mukha ng kanyang ina, hindi ang mukha sa larawan, kundi ang boses, ang yakap na hindi niya naranasan. Laging wala, laging malayo, laging tahimik. Lola, bulong niya. Bakit hindi mo sinabi sakin? Bakit ako lang ang naiwan? At sumagot ang hangin. Sa isang iglap, lumitaw ang anyo ng kanyang lola, nakasuot ng puting duster, hawak ang parehong kampana na una niyang nakita. Ngunit ang mukha nito ay wala ng mata. Puti ang mga mata, walang emosyon, pero may luha. Dahil anak ka ng lupa at ng dilim. Wala kang tatakbuhan. Dahan-dahan, lumapit si Lira sa sentro ng bahay. Sa sahig, nakaguhit na ang sigil, hindi niya ito iginuhit, pero alam ng katawan niya kung paano ito tapusin. Sa dugo. Pinunit niya ang bahagi ng kanyang palad gamit ang mutya. Umagos ang dugo, madilim, mabigat. Nang tumulo ito sa gitna ng sigil, sumigaw ang lupa. Ang buong bahay ay umalog. Nagsilaglagan ang mga larawan, nagsipundido ang mga kandila.
Hindi sapat, wika ng nilalang. Ang iniwan ay kailangang balikan. Ang kinalimutan ay kailangang harapin. Sa sulok ng kwarto, nakita niya ang salamin, nandoon muli ang kanyang refleksyon, ngunit ibang lira. Mas bata. Mas masaya. May hawak na lobo. Pero sa gilid ng batang iyon, may nakatayong babae, ang kanyang ina. Ngayon lang niya ito nakita ng buo. Pero ang labi nito ay sarado ng sinulid. Ang batang si Lira ay lumingon sa kanya. At tinanong siya, kung ako ang kailangan mong bitawan, kaya mo ba? Napaatras si Lira. Ito na ang tunay na paresan. Hindi ang tatlong babae. Hindi ang mutya. Kundi siya. At siya. Ang pagkataong kailangang isuko para sa kapayapaan. Tumayo si Lira. At sa huling pagkakataon, humawak sa singsing ng kanyang ina. Binitawan niya ito. Tumama ito sa lupa, at sa bawat ikot nito, tila may lumalabas na alaala, larawan ng kabataan, ng gutom, ng gabi ng pagsilang, ng luhang pinigilan sa buong buhay niya. Hinubad niya ang mutya sa leg. Nilagay sa gitna ng sigil. Tumitig sa sariling refleksyon. At kung kailangang mawala ako para matapos ito, huminga siya ng malalim. Pumapayag ako. Ngunit bago pa man dumikit ang huling patak ng dugo sa mutya, isang sigaw ang pumunit sa gabi. Lira, huwag. Si Ellie. O ang aninong bumalik bilang si Ellie. Tumalon ito, hinampas ang mutya, at sa isang iglap, sumabog ang liwanag sa buong bahay. Parang araw na sumabog sa kalagitnaan ng gabi. Lahat ay natigil. Nang magbalik ang liwanag, si Lira ay nag-iisa. Wala na ang nilalang. Wala na ang kampana. Wala na si Ellie. Sa kanyang kamay wala na ang sugat. Wala na ring singsing. At ang mutya nasa kanyang paanan. Ngayoy transparent na. Para bang nawala na ang laman o baka natupad na ang layunin. Lumabas siya ng bahay. Walang tao. Walang nilalang. Wala na rin ang ulap. Ang langit ay muling bughaw. Sa gilid ng kanilang bakuran may puno ng saging. Doon, nakasabit ang damit ni Ellie, at sa lupa, isang maliit na papel. Pinulot niya ito. Ikaw ang pinili. Ako ang isinalo. Sana, pagdating ng araw, makalimot ka. Pero wag mo akong kalimutan. Napatitig si Lira sa papel. Isinilid niya ito sa kanyang bulsa. Tumalikod. At habang naglalakad palabas ng sitio, huminto siya saglit. Tumingin pabalik. Sa lumang bahay, sa bintana, nandoon ang batang Lira. Nakatingin sa kanya, may hawak na kampana. Hindi ito kumikilos. Hindi rin kumikibo. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng tanong. Tapos na ba talaga ang paresan? O baka nagsisimula pa lang? Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, muling sumikat ang araw sa Sitio Burol. Hindi man maliwanag gaya ng dati, sapat na ang liwanag para makita ni Lira ang daan pauwi. Pauwi saan, hindi rin niya alam. Wala na ang bahay. Wala na si Ellie. Wala na rin ang kampanang minsang nagpapaikot ng kanyang bangungot. Pero may naiwan. Isang uri ng katahimikan na hindi mapaliwanag, parang katahimikang may sugat, pero wala ng dugo. Tahimik siyang naglakad sa gilid ng ilog. Ito rin ang daan na dinaanan nila ni Ellie noong pareho pa silang umaasang kaya pang takbuhan ang nakaraan. Ngayon, siya na lang ang narito. At sa bawat yapak, naririnig niya ang mga tinig ng alaala. Ang tawa ni Ellie. Ang mga tanong niya. Ang mga titig na hindi niya kailanman nasagot. Napaupo siya sa malaking batong laging basa. Dito nila tinira ang isang bangkang gawa sa bao, habang nagtatago sa usok ng karaniwang araw. Ngayon, wala ng bao. Wala ng laro. Pero may naiwang larawan sa kanyang isipan, si Ellie, tumatawa habang hawak ang isang kampana. Noon, hindi niya alam ang ibig sabihin nito. Ngayon, alam na niya.
Ang iniwan ay kailangang balikan. Bumalik sa isip niya ang linyang iyon. Noon, tila ito ay babala. Ngayon, isa na itong paalala na may mga sugat na kailangang silipin, hindi para muling saktan ang sarili, kundi para kilalanin kung saan ka talaga nanggaling. Sa bulsa niya, naroon pa rin ang sulat ni Ellie. Nakasama na ito sa pawis, sa ulan, sa luha. Pero malinaw pa rin ang sulat kamay, sana pagdating ng araw makalimot ka. Pero wag mo akong kalimutan. Napapikit si Lyra. Wala na siyang planong bumalik sa burol. Pero dala-dala niya ito. Lahat ng sakit. Lahat ng sakripisyo. Lahat ng tanong. Lahat ng tao na nawala sa katahimikan. Bumalik siya sa bayan makalipas ang 1 linggo. Tahimik ang mga tao. Walang nagtatanong. Pero napapansin nila ang kanyang mga mata, hindi na takot ang laman yon. Hindi rin galit. Parang may alam. Parang alam niya ang hindi nila kayang ipaliwanag. Isang gabi, bumisita sa kanya si Aling Cora, ang matandang albularyo na sinabing bawal ang tanong noon. Puti na ang buhok mo, biro ni Aling Cora. Pero hindi pa puti ang puso. Ngumiti si Lyra, pero walang tawa. Hindi na po ako naghahanap ng sagot. Basta alam kong may mga bagay na hindi para sa liwanag. Lahat tayo may dilim, sagot ni Aling Cora. Pero pag natutunan mong yakapin yon, hindi ka na nila maangkin. Tahimik silang uminom ng tsaa. Wala nang paliwanagan. Wala nang ritual. Pareho nilang alam na ang totoo, hindi natatapos ang mga kwento. Umiikot lang ito. Nagkakatawang bago. Nagpapalit ng mukha. Pero ang ugat laging naroon. Isang gabi, habang naglalakad si Lyra sa baybayin, may nakita siyang batang babae. Nakaupo ito sa buhangin, nilalaro ang isang maliit na kampana. Gawa sa lata. Kalawangin. Pero kilala niya ito. Lumapit siya. Kanino mo nakuha yan? Tanong niya. Hindi ko po alam, sagot ng bata. Nakita ko lang po sa ilalim ng puno. Tumigil si Lyra. Pumikit. Huminga ng malalim. Alagaan mo yan, wika niya. Pero wag mong hayaang marinig ka niya. Ha? Wala, sagot niya sabay ngiti. Basta kung marinig mo siyang tumunog ng mag-isa tumakbo ka. Hindi na nagtanong ang bata. Pero bago ito tumakbo palayo, huminto muna ito at tinanong si Lyra, alam niyo po ba kung anong pangalan ng kampanang to? Ngumiti si Lyra, hindi ngiti ng takot, kundi ng pagkilala. Paresan, sagot niya. At kapag tumunog yan may kapalit. Tahimik na lumakad si Lyra pabalik sa sarili niyang landas. Sa kanyang bulsa, dala pa rin niya ang sulat. At sa kanyang dibdib, naroon pa rin ang puwang na hindi kailanman mapupuno. Pero ngayon, alam na niyang hindi lahat ng puwang kailangang punuin. May mga sugat na hindi kailangang gamutin. Dahil sa mga sugat na yon, natututo kang mabuhay ng may takot, pero hindi na bilang alipin ng dilim. May gabi pa ring pinapanaginipan niya si Ellie. Hindi na ito anino. Hindi rin ito boses. Minsan, tinuturo nito ang dagat. Minsan, pinapatahimik lang siya. At minsan, nagtatago ito sa mga mata ng batang si Lyra, ang batang naiwang nakatingin mula sa bintana ng bahay sa burol. Ang larawan ng batang iyon ay hindi na bumabalik sa totoo niyang bintana. Pero naroon pa rin sa isip niya. Ang batang iyon ay siya pa rin. At marahil mananatili habang buhay. Kung ako ang kailangan mong bitawan, kaya mo ba? Ngayon, ang sagot niya ay, pero sa bawat pagtanggap, may binibitawang tanong. Kaya't habang papalubog ang araw, at ang anino ay unti-unting humahaba sa lupa, isang tanong ang bumabalik sa hangin. Tapos na ba talaga ang sumpa? O baka nagsisimula pa lang?